Thursday to July, second day of July, 9:38 in the morning. May naalala kasi ako. Sorry, na ubo ako. May naalala kasi ako. Ang tawag dito. Movie siya maganda. Ang movie niya is parang tawag dito. The Devil's Advocate. Siguro napanood nyo na yun, no? Matagal na movie na yun. Pero kung sinong nakakapanood nun, di ganda ng storya. May matututunan ka. Ano siya? It's about ano pa to? What you want in your life. Ganon, parang ganon. Parang dun sa ano na yun, yung susubukin ka, ganon. Kung hanggang saan yung ano mo. Merong mag-asawa. Ano sila? Professionals. Mga professionals sila. Kaya lang yung babae nag-retire na, syempre. Kasi, mas gusto ng lalaki na yung asawa niya na doon lang siya sa bahay. Tapos, sikasuhin siya ganun. Doon sa kanilang lugar. Kumbaga wala sila sa city. Nandun sila sa probinsya, ganun. Ano sila? Tanyag silang, kilala sila sa firm nila. Isa silang, yung lalaki kasi abogado. So, titulado. Tanyag sila doon, lagi silang nananalo. Wala silang katalo-talo pag isinalang sila sa husgado, gano'n, yung firm nila, gano'n. So, merong nanood ng sa kanila, ng case na naipanalo ni Jack. Si Jack. Naipanalo ni Jack. Jack ang pangalan ng Jack nga ba? Basta yun. Tapos, inalok siya. Inalok siya sa mas mataas na sweldo, mas magandang firm, mas magandang tawag dito, mas malaking, kumbaga sa hindi putyo-putyo, ganun. Parang kumbaga private, ganun. Hindi na public, private na, ganun. Sinabi niya sa asawa niya yun. Syempre, natuwa yung asawa niya kasi may offer na gano'n eh. May offer na na maganda sa asawa niya at talagang convincing dahil nga unang-una maganda ang firm, maganda ang sahod, tapos may mga position pa. May sarili kang office, desk, at pangalan, parang ganun. Di private firm, parang ganun. Di, yung nanay niya, nanay niya kasi, siya, preacher ba? Sila, mga pastoras, ganun. Ngayon, ang tawag dito, yung nanay niya, nung nilalapitan niya yung anak niya, nakita niya nga sino yung nakausap niya. Nakita niya, tapos nagulat yung nanay niya. Pero hindi pinahalata na kung ano yung na yun. Yun pala yung tatay niya. Yung tatay niyang demonyo. Parang ganun ang dating. Tapos, yun na. Hindi nangyari, inalok siya ng trabaho. Sinabi niya sa asawa niya. Tapos, ang sabi ng asawa niya, that will be great. Parang yung ganun yung English eh. Hindi, ayun na. Pumayag na sila. Napunta sila sa city. Kapunta nila sa city, tinawagan niya agad yung nag-alok sa kanya ng magandang work o mas magandang salary, gano'n. Tapos, ayun na.
Nakilala siya sa mga one of the staff, mga magagaling na na abogado din, mga lahat ng staff ng firm nung big boss, ganun. Nakilala siya, ganun. Tapos masyado siya na-overwhelm kasi talagang nakaka-overwhelm kasi talagang halos makikita mo lahat sophisticated, na lahat mga matataas ang mga basta matataas ang mararamdaman mo, para kang malulula, ganun. Parang nakakalula naman, parang ganun. Dadaan lang yung isa, malulula ka kasi sobrang taas ba, ganun. Pag nakaramdam ka ng ganung tao, syempre mahihiya ka, malulula ka, hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi mo alam kung paano mo siya harapin, o dadaan lang, parang ang lakas talaga parang malulula ka talaga. Yun ang ibig sabihin ng mataas, malulula ka talaga, kahit na nakasayad lang yung paa mo sa lupa. Nakakalula, di ba? Kasi mataas. Di yun. Yun na, siya, na pinakilala siya lahat. Hindi naman siya iniba, kumbaga, kung ano yung kilala sa kanya ng big boss, na-overwhelm siya kasi hindi, ang tingin sa kanya is pantay lang, yung parang, oh, hi, Jack, parang gano'n, siya, in-entertain, gano'n. Siya, hindi siya pera, gano'n. Tapos, edi yun na. Nagsimula na siyang, isinalang agad siya sa isang jury, isang kaso. Pero jury muna siya. Hindi, mas mataas yata ang jury kaysa sa di ba, abogado. Hindi, muna sila yung battle of the ano tayo doon? Kung ano yung mas maganda or mas madaling tactics na ganon. Paano mo i-handle yung yung client mo, either siya ang suspect or either siya yung victim, parang ganon. Or even though he is a suspect, kailangan mo yun, reverse psychology mo yun na bilang maging victim yung suspect mo, di ba? May ganon. Doon susubukin yung yung tatas ng mo. Kaya lang, syempre, siya, tawag dito, sobra kasi niya ding, mataas din naman kasi siya, dahil nga matalino diba? So yun, nagsubukan sila. So una, di impress sa kanya lahat ng diba? Kasi yun, niya agad yung idea na, at saka determined siya na gusto niyang manalo ang niya, hindi pagkapanalo. So lahat ng idea is panalo, ganun. So ayun na, nung isinalang na siya dun sa point na yun na, sinalang na siya dun sa point na sa isang case, sinalong na siya, which is naipanalo niya naman, dahil lang naman yan naipanalo niya sa unang salang na niya, medyo umangat siya, ganun. Pero hindi pala ganun ka yung niya, yung task sa kanya. Kasi yung ibinigay sa kanyang task is sobrang napakabigat na, as in, pati yung pagsasama nila ng asawa niya is nabaliwala. Parang yung parang akala niya handle pa niya lahat, pero yung hindi niya alam na sa una pa lang talo na siya. Nung pumayag siya, sa una pa lang talo na siya, ganon. Kasi sa kanya nawala lahat, titulo, pagkatao, asawa niya,
pamilya, ano pa, ah, yung faith niya nawala. Kung gaano siya ka ano, ka-faith, ka-faithful, ganun ka ano, nawala sa kanya lahat. So, iyon. Hanggang sa nangyari nga sa kanya, yun nawala lahat sa kanya. Hindi niya na alam kung paano niya ibabalik yung sarili niya against dun sa dinesisyon niya sa kauna-unahang ano pa lang, sa kauna-unang ano pa lang niya sa buhay niya. Ganun. Tapos iyon, hindi na naayos. Hindi na sila nagkaroon ng ano, yun. Ang ganda yung story, di ba? wala man lang happy ending. Di ba? Ang huli doon, pinatay niya yung sarili niya. Kasama ng asawa niya. Asawa niya kasi, wala na eh. Una pa lang salang niya sa ano, wala na. Hindi pa niya sinasabi sa asawa niya yung ano, pinatay niya na yung asawa niya, o. Tapos pinatay niya yung sarili niya. Iyon yung ending. Yan. Ganda ng ano, no? Ganda ng story. Punurin niyo. Kung sinong di pa nakapanood sa Devil's Advocate. The Devil's Advocate. Punurin niyo para ano, ang laki talaga na matututunan pag napanood niyo yun. Simple lang pero rock. Peace.